Kahanga-hanga nga ang anak niyo. Pero alam mo, Aya, nang dahil sa'yo, dumami na ang mga tao na napaisip kung bakit sila nabubuhay sa mundong ito. Naisip na ng tao na napakahalaga pala ng kakayahang magkaroon ng normal na buhay. Naging importante na sa kanila ang pagmamahal ng mga tao sa paligid nila. Sa mga taong may sakit katulad mo at naghihirap, nalaman nila na hindi sila nag-iisa. At kahit na ang dami-daming mga luha na tumulo sa mga mata mo, dahil sa pinagdaanan mo, ang dami mong mga naisulat. At nakarating ang mga saloobin mo sa napakaraming tao. Aya, siguro dyan, hindi ka na umiiyak, diba? Ang gusto ko, lagi kang makitang nakangiti. Kahit isang beses lang. Sana, makita kita. Tuloy ang buhay. May 23, 1988, 12:55 a.m. Nahimbing na habang buhay ang 25 taong gulang na si Aya Quito. Namatay siya habang napapaligiran ng napakaraming bulaklak. Hanggang ngayon, mahigit 18 milyong kopya na ang nailathalang diary ni Aya na may pamagat na 1 Liter of Tears, kung saan nagsimula niyang isulat noong siya'y 14 na taong gulang pa lamang. Makalipas ang 29 na taon, nagbibigay pa rin ito ng lakas sa ibang tao. Ngayon, nagtuturo na bilang tutor ang nakababata niyang kapatid na si Rika. Ang kapatid niyang si Hiroki ay nagsisilbing bilang pulis upang panatiliing ligtas sa panganib ang kanilang lugar. Si Po ay nagtrabaho bilang health consultant katulad ng kanyang ina na makatapos siya sa Higashi High. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ipinagpupunyagi ang mga isinulat ni Aya ng kanyang mga